Natumbok ni Congressman Abante etong si Bato de la Rosa. Power must never be abused in order to shield wrongdoers. Ay, matagal lang ginagawa ito ni Bato. Diba nga, sabi niya, paano daw pag hindi na siya manalo bilang senador? Ibig sabihin, wala daw magbablock ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte. O ayan, napakalinaw. Yan ang pinaka-latest. Pero bago yan, syempre, alam niyo naman kung paano depensahan. Bakit kaya pumapayag ang isang Bato de la Rosa? Siguro kasi, he will be nobody. He is nobody. Kung wala rin ang mga Duterte. Mukhang inamin na rin naman yan noon pa eh. Diba? Na kung hindi dahil sa mga Duterte, wala siya talaga. Wala siyang kahihinatnan sa buhay. Masaklap. Pero kayo po ang nagsabi niyan. Inamin niyo po yan. So ngayon, bakit hindi niyo naman harapin si Congressman Abante? Matapang etong congressman na ito. Alam niyo po kung bakit? Dahil nakikita natin, trabaho ang kanyang ginagawa. Mandato niya ang kanyang gustong or ang kanyang ginagawa. Nasa tama siya, nasa katotohanan, at yan siya humuhugot ng tapang. Totoo yun. Yung tapang na galing sa katotohanan, nako, hindi yan matitinag. Yan, kung meron man dito nagsasabi na we're gathered here because of politics, gusto naming humarap siya dito para sabihin sa amin directly. Yan kasi ang madalas ay sabihin nga na itong kampo ni Digong, lalo na po itong si Bato de la Rosa, pamumulitika, ginigipit ang mga Duterte, gustong pabagsakin ang star or political star power ng mga Duterte. Yan at yan. Yan at yan ang excuse na itong si Mr. Bato de la Rosa. At saan siya nagbubulalas ng mga ganitong klaseng narrative or ganitong statement? Sa media, ayaw namang humarap eh. 'Di ba? The congressman underscored the need for justice while condemning extrajudicial measures that have plagued the country. Nagtatrabaho. Dahil totoong may mga ebidensya, may mga witnesses at tinatrabaho nila sa pamamagitan ng pag-iimbestiga. Ayaw daw anyway. So gusto na nung si Abante na dapat harapin ni Bato de la Rosa. Sabi kasi niya, ang ating Senator Bato de la Rosa, nung tinatanong siya, ayaw naman yung humarap sa amin. At ito ang masaklap, nagpupunta daw sa media. Yan ang ginagawa ni Mr. Bato de la Rosa dahil namumulitika. Yan ang napaka-classic example na pamumulitika. Nag-iingay sa media na akala mo talaga makakakuha ng simpatya sa mga kababayan natin. Nagkakamali po kayo, Mr. Bato de la Rosa. Ayan, nagpupunta sa media at kung ano-ano daw ang sinasabi. Kung meron man dito mong nagsasabi that we're gathered anyway, ayun nga, dapat humarap. Tignan natin, subukan mo kasi ang tapang mo, Mr. Bato, kung totoong matapang ka, humarap ka sa Quadcom. At huwag mong gamitin yung power mo, yung political power mo, para i-shield ang mga taong gumagawa ng kabalastugan. Tapos, yung mga taong nagtatrabaho ng maayos at tama, sila yung babatuhin mo. Ibabato mo sa kanila yung wrongdoings noong mga pinoprotektahan mo. Ganyan po kalala. Good luck.